Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, maayong buntag niyong tanan. Kinsa man ninyo dire ang first time karon pa nakaari gyud. So, naghan. So maklaro ra ba ang tingog nato sa gawas? Okay ra. So ang topic ni Brad Jesse is motong the 7 capital sins. Actually, kadto siya magsugod gyud to tanan sa temptation. Moto ang giyan ang gipasabot nga ang ordinary attack of the devil is temptation. So kare arita sa katapusan nga talk sa ato karong buntaga nga the extraordinary attack of the devil and its openings. So mao nay angay nato nga mahibaw-an. Abi ninyo mga igsoon, sa atong panahon karon nagatubang yuta og grabe nga hagit. Kay base sa kasinatian sa mga exorcist, kini bitawng demonic possession, kanang extraordinary demonic attack, rare man unta na nga kaso. Dili na siya common. Pero dili ikalimod nga sa atong panahon karon ming-increase ang number sa mga tao nga na-possess. So, usa sa mga rason ni ana, tungod kay kita dili aware nga nagatubang tagubat. Tingali ang atong nahibawan nga gira kini rang Ukraine o ganing kuan Russia. O di ba ang Israel o ang sanang kanang mga country nga nagubot karon. Pero wala ta maka-realize nga sukat di ay ta na tao ug sukat ta na bunyagan nagatubang nagyod ta gubat. Ug ning intense kini nga gubat nga espirituhanon, spiritual warfare, intense ni siya kanang bugat kay ni siya kanang grabe ka matawag na to nga ka grabe kakusgan sa dihang gibunyagan ta. Di ba kabantay ta sa gibunyagan ta before gipadayag sa atong mga ginikanan maninoy-maninay ang atong pagtuo. Di ba ang unang pangutana ana sa pare, imo bang gisalikway si Satanas? Tanan niya mga buhat o mga saad o mga daotang buhat. So, do you renounce Satan, his palms and works, and his empty promises? So, kana di ay, ang tinuod di ay nga magtutuo nga Kristohanon. Kung dawaton din na to si Kristo, ang unang kondisyon, kinahanglan na tong isalikway si Satanas, ang iyang mga buhat, o ang iyang mga saad. Munya, saa man ni nahitabo, kini di ang gubat nga espirituhanon o spiritual warfare nahitabo ni sulod nato. The heart of man is the battlefield of good and evil. Musugot tag sa dili diri sa atong kasing-kasing nagtigi ang maayo og daotan. Ang pangutana ni ana, kinsa may mudaog anang maong gubat brad? Ang tubag depende kinsay atong pilion. Mao na nga dunay duha ka gingharian, ang gingharian sa kangitngit ug ang gingharian sa kahayag. Mao na nga kara adlaw nagstruggle ta sa pagbuhat og maayo. Tinuod di ba? Bisan tuod na hibaw ta nga sala ning butanga, pero dili gyud ikalimod nga ato gyung mabuhat ang sala gihapon. Bag-o pa kanig kumpisal, nakasa na sad. Tungod kay naa sa atong kinaiya, kining atong tawhanong kinaiya, kining gitawag nato
o concupiscence, the inclination to sin. Usa ni siya sa mga epekto sa sala ni Adan ug Neva kining gitawag nga tog original sin. So bisan tod na bunyagan ta, nabalik ta sa estado sa grasya, pero kining concupiscence, inclination to sin, wala ni siya matangtang. Mao na kinahanglan siya natong buntogon gamit ang atong salabutan ug ang atong kabubuton. Tinabangan sa grasya sa Dios. Kay bisan tod nasayod ta nga sa ning butanga, bisan tod og willing tang mubuhat og maayo, kung wa ang grasya sa Ginoo, di ta maka-accomplish. Dili ma-accomplish ang maong mga buhat. Mao day na nga importante nga makahibaw ta nga ang kini nga gubat nagsugod sa tong kaugalingon. Kung kinsa gani ang gipadaog nato sulod sa atong kasing-kasing, kung ang yawa gani mo'y naghari o ang sala mo'y naghari sa atong kasing-kasing, kining pagkayawanon kaning paghari sa yawa dire nato madayag na sa atong binuhatan diha sa atong pamilya ug sa katilingban. Mauna nga ang matag usa nga giharian sa yawa makakontribute sa kagubot sa komunidad. So mao na angay nato nga kanang pamalandungan. Arita, ang usa ka tawo nga binunyagan dili gyud siya mayawaan kung walay openings. Sa natural nga kuan ba nga dagan sa kinabuhi sa natural nga pamaagi, sa strikto nga pagkapamaagi dili gyud makasulod ang yawa sa atong kinabuhi kung jamoy pultahan, walay pultahan. Pero og basahon tele nato ang kinabuhi sa mga santos, dunay pipila ka mga santos nga gitugot sa Ginoo nga maposes or maoppress kanang atakihon sila taman-taman sa yawa, pasakitan sila taman-taman sa yawa, kay ang tuyo ni ana aron motubo ang ilang pagkasantos. Madayag ang gugma sa Ginoo diha sa maong dautan nga panghitabo. Kay ang yawa di ay ang iyarang atakihon mao ang lawas sa tao, kanang demonic possession. Ang giposes sa yawa dili ang kalag, kundi ang atong lawas. Mao na nga ang usa ka tawo nga nanumbag kay na-possess, dili siya accountable sa sala nga pagpanumbag, kay ang tao nga possessed di ay wala na siya siyang kaugalingon. Ug ang usa ka tawo nga possessed bisag wild na kaayo, kung mahuwasan na siya, wala na siya mahinumduman sa nahitabo. Mao na nga basta naa gani sa state of crisis ang usa ka tawo, state of demonic possession, unsay iyang gipangbuhat ana nanipa na siya, dili siya accountable atubangan sa Ginoo, kay dili man full ang iyang knowledge, wa siya kahibaw unsay iyang gibuhat. Pero accountable siya sa mga openings nga maoy nakaingon nganong nayawaan siya. Mao na explanation. Arita, unsa man dining demonic openings? Are those events or condition in one's life that allow the devil or the evil one to have access to the soul of a human being. So ang demonic openings di ay mga panghitabo ba kani or kondisyon o kahimtang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Diin kini nga kahimtang o kondisyon nag-awhag nato nga ang yawa makabaton o katungod sa atong kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti ning demonic openings, atong gihatagan ang yawa og katungod nga makapanghilabot nato. Una ingani ha, ang atake ra ba gyud sa yawa, labi na gyud ning extraordinary demonic attack, kuan gyud ni siya hilom. Ngano man nga ang yawa, pilion man niya nga moatake sa tago nga paagi. Tagsara man kayo nang giatake sa yawa nga dayag kanang aggressive bitaw, mo bitaw na nga ang ubang mga pare, di sila motuo og demonic possession kay dugay na kuno sila sa ilang parokya, wa kuno sila kakita og tao nga nayawaan o na-possess. Kung mag-agad ka kanang gitawag nga tog pagka-aggressive nga atake sa yawa, natural ang yawa sa atong panahon karon, dili gyud na niya buhaton, kung buhaton man na niya tagsara. Kay ngano man, kay kung ang yawa gani iya ganing ipadayag ang iyang atake, dali siya mailhan. Mo bitaw na sa mga cases namo nga demonic possession, sa 100 ka tawo nga na-possess,
70 ana or 80 walking possessed. Unsa man yung mga walking possessed? Sila mismo wa kahibaw nga nayawaan na day sila. Diha ra na nahdayag nga nayawaan sila pag-are sa opisina. Liminister gida iyang silingan kay palahubog kuno di tigsimba. Nagtuo siyang kining iyang silingan nga iyang amigo maoy nayawaan kay di man tigsimba. Pero pag deliveran siya may nagreact. Siya ang possess. So naay mga klase sa demonic possession kining dormancy. Murarag natog ang yawa. Ug muladlad lang na siya, mo react lang na siya kung ma-provoke, kung matandog. Mo bitaw na nga ngano man nga duna may mga kining mga exorcist bitaw og mag-talk na siya about demonic attack, di ba kasagaran na ay mang-react panahon sa misa kay na-provoke sila kay once day nga atong i-reveal ang mga buhat sa yawa dili na siya makatago. Mao din na nga og ang wali pod og wa maghisgot og yawa bisan og ang ebanghelyo anang Dominguha gahisgot og klarong yawa pero gahisgot hinuog politika ang naay kanang wali mao na ang yawa mo tago mao nang mga daghang walking possessed di gyud mo lutaw ng mga yawa nga naa sa mga tao kay mo tago ra man gyud na kay wa man hisgote ang iyang presensya. Mao na nga sa atong panahon karon dire sa among office gyud amo gyud nang dayag tin-aw gyud na namong gipadayag unsa gyud na nga nagyoy presensya sa yawa. Gani, sa among mga kasinatian, na ay uban, pagsod pa lang sa gate ng react na. Kamulo pa lang og talk ng react na, usa na katimaan nga ang mga yawa nga naa nila, wa na makatago. Kay nabulgar naman ang ilang presensya. So, mao na tuyo anang anong naatay katikises. Unya, kining openings di ay, kay ato namang kita, unsa may tuyo sa yawa, nganong iya man tang tintalon, nganong iya tang atakihon, harason, o hatagag sakit, o kana iposes. Ang tuyo sa yawa nga ang aron ang tao iyang isalikway ang Dios. Kay ang yawa gani was gani nga lipot o tago ang iyang atake. Do na may rason usa sa mga rason gyud ngano nga ang yawa pilion niya nga magtago sa iyang pag-atake sa tong kinabuhi. Ay ang rason gyud number 1 so that the person blames God. Once gani nga malumos na ta sa mga problema, bisan ko ikaw ko kay nakaingon ko ganing hubag ng imong atay kay palahubog kang dako. Pero kasagaran gyud ng sakit sa tao ug di na kaagwanta sa sakit ang ilang pasanginlan ang Ginoo. Ganong gingani man ko nimo Ginoo. Unsa mamuyboy na, tig simba man unta ko, tig ampo man unta ko, tig rosaryo man unta ko, pero nganong naingon ani man ko. Ato ning klaruhon ha, dili baya tanang ning simba, dili tanang nag-recite sa rosaryo ga ampo. Kay daghang ning simba ga supervise lang. Mao nang dali ka so makabantay nga bayuton ang pare, yabag ang choir, way grammar ang minister, bulingog kuko ng iyang tapad, inig-ingon sa pare, lawas ni Kristo, paglingi niya kay na may seksi, kini may lawas, nganong nakabantay man ka ana. Kay wa ka mo simba, ga supervise ra ka. Nga garosaryo. Garosaryo dahil nang garosaryo sila sa pamilya, iyang bana kay gahagok naman, tan-aw na siyang gahagok na, wala naglain, naggibate, maghimaya ka Maria, unsa, raman kang buanga ka. What is prayer? Prayer is an elevation of our heart and mind to God. Kanus ade tag magampo, ana ra ta matawag nga gaampo ta sa matag higayon nga misimba ta o garosaryo ta kun ang atong kasing-kasing o gunahuna wa mapunting sa gwapo nga pare kay naa na punting sa Ginoo ning simbatang tinud-anay. Pero naara tag panghimantay kinsa bulingog kuko lagi. Sayang ang kahigayunan natapos ang adlaw wa ta makahimo og maayong buhat para sa Ginoo. Mao na nga importante din na nga ang tuyo dahil sa yawa no nga aron ang tao iyang isalikway ang Ginoo. Kay matod pa when a human person renounce God in their lives, the human person becomes a sitting duck to the assault of the devil.
So mamahimo tang vulnerable sa atake sa yawa. Ngano man? Because the protection of God is rejected. Every time day nga naaning mga openings, atong gisalikway, kita mismo ang ming salikway sa proteksyon sa Ginoo kay atong giablihan ang pultahan nga makasod ang demonyo. Karon ang pangutana, unsa maning mga demonic openings? Number 1, occult contamination. Daghan nato Katoliko, aktibo sa simbahan. Gani kaning kasagarang mga kaso na mo dire kasagaran tanga Mindanao man say daghan. Tungod kay wala dili man active ang exorcism sa ilang lugar. Kaluoy sa Ginoo, salamat sa atong talahurong obispo dire sa atong diocese nga iyag yung gitugot nga mabarog ni nga opisina nga nahimong dangpanan sa mga tao nga wa nay kadangpan. Mo bitaw nga ning prosper ang mga albularyo kay ang mga tao moduol unta sa simbahan inigduol sa pare ingnon magikabuhi ra ka. Okay ra gud unta ng balibaran, tarungon og balibad pero dili maihap na pod ning mga tao nga gani ning balhin og relihiyon na ning uban tungod kay dunag gyupoy mga pare nga hait og inistoryahan. Mao panay nasakitan, mao panay nabugatan, giinsulto pagyod. Mao ni gi-live man tingali ni ato gyud ning isulti aron ma-challenge ang atong mga kaparian nga makita nila o ilang i-remind ang ilang kaugalingon kinsa sila sa tubangan sa Ginoo. Kay usahay God ato po silang iampo kay daghang mga pari nga nag-crisis sa ilang true identity. Atake sad na sa yawa. Kay once gani ang pare mabugnaw na sa iyang pagtuo, mabugnaw pod ang iyang mga parokyano. Once gani nga makasa ang pare, di ba, di na takakita sa mga mayong buhat sa pare. Makalimtan na natanan. Mauna na'y matrending tong usalang kahigayon nga nasipyat ang pare. No, mo na'y grabing atakis yawa pron. Itong panahon. Ano, kining occult contamination, kining mga tao nga mga Katoliko, binunyagang Katoliko, pero active pa kayo sa mga buhat nga pagano. Napay mga habak, kusog pa magpatayhop, kusog pa magpahimad, minister, pero sigig pakalawat, pero ang iyang bracelet, pungsoy, kanang piyaw. Nabitaw nga, nakita ni Edison dire na malit dito og mga sacramentals na picturean ni Edison, pero wa gyud gipicturean ang nawong, ang mga bukton ra, ang mga kamot ra nga dito gyud gapalit og sacramental, pero kinaghanang mga pulseras nga pampaswerte. Unsa kanang uban ana dili na sila willing i-surrender kay mahal man ang uban ana. Labi na nang naay mga lucky charms nga baki bitaw o unsa pa nang uban ana nga gold. So mo na nga dili gyud na nila i-surrender kay mahal ba yan ang gold. Mao na nga ang among tambag ana naamoy mga gold ipatunaw na ninyo. Kay once gani nga ma-deform na siya unsa imong i-break una na unsa ampuan og deliverance unya ipatunaw basta ma-deform na mawa na ang iyang kanang gitawag nato nga pagka-infested. Ma-break ng iyang consecration. So mao na nga isa na daghan nato Katoliko pagano pagpanghuna-huna. Maubitaw nga unsa laba mga Katoliko ta pero manangpit gihapon tagyawa og masuko ganita yawa kang banaha ka, yawa kang asawaha ka, yawa kang anaka ka, unsa karon moari sa opisina maghilak-hilak kay ang yang bata kuno di masabot ang kinaiya kay murag kinaiya sa yawa. Kinsa may gatungo ana, kinsa may gamaldisyon ana nga yawa kang bataa ka, di ba ikaw? Kay nagtuo manggod ta nga kining atong mga sakit nga pulong bunga ra man to sa akong kasuko brad. Nagtuo manggod tag kita ray na mudyo aning kalibutan na. Nakalimot ta nga naay mga yawa. Nga kini ding ang Ginoo nahibaw ang yawa nga ang mga ginikanan gihatagan sa Dios og otoridad sa paghatag og panalangin sa iyang mga anak. Unsa may opposite sa blessing? Curse, tunglo. Mauna sa panahon di ay nga atong tunglohon ang atong sakop sa pamilya, imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong tunglohon o tunglohon nato ang atong isig katao, atong gisalikway ang otorite sa Ginoo paghatag og panalangin kay gihinangop nato ang otoridad sa yawa paghatag og tunglo. Nato dyan ng iklaro, kay daghang mga problema sa pamilya tungod ra sa pagkahimalikas. Kay nagtuo man tag himalikas raman gud na. Girara nato na ba?
Hinumduman na to spiritual warfare man eh. Mauna nga kay espirituhanon, mauna nga ang mga hinagiban o mga doorway kasagaran spiritual in nature. So mo na angay na to nga ma-realize. Sunod. Sunod sa occult contamination, kining third eye. Daghang mga tao nga nagtuo nga og open ang third eye na sila gift. But third eye is not a divine gift. Kung gift man siya, kuan gyud na siya. Matawag nga to nga demonic gift. Kay ngano man lagi Brad, si Padre Pio ubang mga santos makakita man sa presensya sa yawa. Kay kini di ang extraordinary graces. Gift of healing, gift of tongue, gift of bilocation. Kana bang mga nabuhat sa mga santos nga makahimog mga milagro, kana siya ihatag lang na sa Espiritu Santo kung ang usa ka tawo na nasa level of sanctity. Balaan na ba? Kay kini di ang psychic ability sa tao, kung ma-open ni siya nga ang tao dili pa balaan, ma-deceive siya sa daotang espiritu. Mao day nga ang open ang imong third eye nga wala pa ka sa state of holiness, siniguro gyud na nga ang imong nakita nga berhen dili gyud na ang mahal nga berhen nga tinuod. Kung naman kay nakita nga San Roque, dili gyud na si San Roque. Kung gipadamgo man ka ni Kristo kay papanambawon ka pagamog kapilya, kana siya fake yun na or false apparition. Mauna nga ang prueba ana kay daghang mga tao nga ning are dire nasudlan paganig Santo Niño ng uban mautro ng tingog inig o exorcise o deliverance mang-react mapaso sa holy water. Kung iya na sa Ginoo nganong mapaso manes sa sacramentals. Mauna no kinahanglan di ay ta nga malamdagan base sa pagtulunan sa simbahan. Dili kay magbasa tag mga libro gikan sa mga Hindu, sa mga Buddhist, sa mga unsa pa ng mga spirituality nga dili compatible sa tong pagtuong Katoliko. Mo ang third eye kinahanglang i-close. Sunod, aside sa third eye, kining gitawag nato nga unresolved negative emotion. So ang usa ka tawo nga naghambin og negatibong pagbati labi na gyud kung sud sa taas nga panahon. Mamahimo gyud na siyang magkadugay na siya magkadako ang pultahan maposes. No nga daghan may mga cases dere ang doorway ra gyud nganong naposes sila kining hilabihang pagdumot o grabe nga kasuko. Labi na gyud kun ang kasuko kining kasuko god tungod man gyud na masuko ta maglagot ta natandog na ang atong garbo. So naanay daghan dili ra na kay espiritu sa kasuko ray naani mo ang espiritu sa garbo naapod. Labi na gyud og naa ang kasina musamot kadaghan. Kanus aman kining pagkamasinahon bitaw mao man ay kinamautan nga sa 7 capital sins maunay maot man na tanan pero kanang kasina may pinakamaot gyud. Kay once gani nga masina ta, wala gyud tay kalinaw. Bisag asa ta mo adto kung naa nato ning kinaiya sa pagkamasinahon, ang tanang tao sa atong palibot hulga sa atong kalampusan. Mao na nga di ta gustong malabuhan. Ug naa gani ubos na to, tumba na nato kay aron di na mo angat. Ug naay tupong na to, hulga na nato, samot na ning labaw na to, dauton na nato. Gwapa lagi ng anak ni kuano ni nang Inday ba gwapa no o gwapa lagi pero bulingog liog. Mao na mga linya sa mga taong masinahon. Bag-o lagi sila bayo dakuha sa ilang bayo na sila bagong sakinan ninduta kayo ilang balay karon. Daoroy sa payuki man gud. Di man po na may ngana wa pa po na bilangkad sa hapon. Oh. Kat kita ba muratag kanggit kanunay nato ang kaayuhan nga madawat sa uban. Maunay usa sa mga pultahan sa yawa. Unya ra ba og makamalas-malas na ta. Dayon tang mahay sa Ginoo. Ginoo ano pa na matay na lamang ko kana mahingana. Wata kahibaw nga kini nga to mga binuhatan mao ra pud nay nag-invite sa yawa nga makasud nato. Nasunod sa trauma o unresolved negative emotion is kinig yung sinful lifestyle. Nata sa estado sa sala. Mo bitaw nga dire, kabantay mo, giauhag yun mo nga mo kumpisal. Kaysa pagbunyag nato nahimot ang anak sa Dios. Apan sa dihang makasala tagsalang mortal,
ang mahitabo niini mga igsoon, mahukas ang grasya, sanctifying grace nga mao'y nakapahimo na tong sons and daughters of God by adoption. Nahimot ang sinagop nga anak sa Dios sa dihang nabunyagan ta tungod niini nga grasya. Nakaambit ta niining Dios nun nga kinabuhi dihang gibunyagan ta. Apan kun kini di ang grasya ha, kung naata sa state of grace, kung magbuhat tag maayo para sa Ginoo o para sa atong isigkatao, naa nay merito. Unsa nang merito? Duna bay reward or duna na siya makatigom tag bahandi dito sa langit. So ang merit di ay natay ang Ginoo magandam og award dito sa langit. Ug maklaim na dito ug mamatay na ta. Umadto na ta dito. Unya ibutan ta daghan kag mga maayong buhat, mao na nga dako daghan po kag merito. So dili tinuod nang gaipon-ipon ra ka, wa kay kasal, unsa may magpakaon ta kay aron natay merito. Nganong naaman kay merito nga wa man ka sa estado sa grasya. So ang merit di ay ana ra na siya na dawat sa tao kung naata sa state of grace. Package na siya. Basta na ang grasya, na ang merit. Unya, napagyod ng indulhensya. Kung nata sa estado sa grasya, magbuhat tag maayo, magsakripisyo ta, magpenitensya ta, makapanghimayad ta sa atong silot temporal. Mao na indulhensya. Nga karon, kung makasa ta, mahanaw na tanan. Mao na nga ang Ginoo tungod siyang dakong gugma gitukod niya ning sakramento sa gitawag og the sacraments of reconciliation. Tanawa ra, ang sakramento sa kumpisal dili lang siya sakramento sa pasaylo. Gitawag siya sakramento sa pakighiuli. Tungod kay kung mo kumpisal ta nga tinud-anay nga pagkumpisal, aside nga pasayloon ta sa Ginoo sa atong mga sala, iyang iuli kung unsa tong nawa nga mga merito. Mabalik na nato. Ingana kadako ang gugma sa Ginoo. Unsa kadaot na to kay wata kasabot sa kumpisal na senior citizen na laman ta atong last na kumpisal atong pagkasal pa na sige ra bag pangalawat. Lain pa. Nabay mga politiko dire. O dili bisag kamo, bisag dili politiko. Panahon sa eleksyon na malit og boto. Wa gikumpisal, wa hinulsole, kay naanad na sa maong pagpanglimbong. Na? Unya ra ba og mudaog na, kay nakapalit og daghang buto, kay dakog hinatagan, og makadaog na, magpa-thanksgiving mass sa mga butong kinawat. Di ba pagkadakong bugal-bugal? Unya kita sad, dili ta politiko. Mudawat tag inangayan, kanang terminong inangayan, nagpaabot kang bahinan ka sa kinurakot na kwarta. Nakaparticipate ta sa maong pagpangawat. Mao ang atong obispo sa Tagbilaran, bukal yun na kayo panahon sa eleksyon. Kay ngano man, kining kalisod nga nahitabo na to, nakatampo ta. Gitawag nig social sin. Usa sa mga social sin, kining politics without principle. Daghang mga politiko wala na'y baruganan, wala na masubay sa saktong prinsipyo. Kita pod, mudawat ta, sige tagdawat, ang pikas-pikas na ba itong gidawat atong pag-eleksyon, sa hangtod karon, wapa to na to hinulsuli, wapa gikumpisal, kusog tamo nga panahon sa komunyon. Unsa karon mo reklamo na, nganong gingani man ko sa Ginoo, or nawara. Mo gatuo man ko ta, naanat sa panahon karon ba, nga ang sala, murag dili ta ka sense of kanang nawa na bitaw na loss na ang sense of sin. Di na ta makapil nga sa day na inaanad naman ta. So mao na dakong problema sa atong panahon, dakong hagit isip mga Kristohanon. So daghan may kaso dire og wa mayawa di magpakasal. Isang bata og wa mayawa di pabunyagan kay wa pa kunoy baboy. Di ba mao man ay at kitagod na usa sa mga toxic nga culture na tong mga Pinoy, kanang dili ta magpakasal ug dili mahubog ug mabusog ng mga silingan. Garbor man gud na. Mao nang uban kay na may mga tagbajin-an nga mao kasagaran tagbajin-an man gyud ng modiman. O sige kay magminjo man kamo 5 ka baboy, usa ka panel nga San Miguel Beer, usa ka panel nga Coca-Cola. Sa gulig Sprite. O ana na, usa napo ka sakong bugas. Unsa wala mo kay nganong daghana man pare
daghan kog parente, daghan kog amigo, kinahanglang di ta mauwawan. Tungod aning garbo, maunang ang imong anak gitaban. Kaya di man ka-afford. Iuli lang na og daghan na kag-apo. Tungod sa garbo. Importante ang sakramento, dili ang kaon, dili ang decoration. Kung why carpet, why decoration, wa kunoy kasal na hitabo. Kinsay gaingon. Mao na no, ato yung gikaminusan og taman-taman ang mga sakramento. Ug tungod ni ini, daghan nato na ulipon sa sala. Mao nang kinahanglang bag-uhon ang atong una-una, mao bitaw na sa Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon nining kalibutana, kundi ipabag-o ang inyong hunahuna sa Dios. Kinahanglang bag-uhon ang atong hunahuna sibo sa kabubuton sa Dios. Kay kini di ang kaayuhan di ay, ngani ha, ang kaayuhan sa sakit, sa lawas o sa kalag, magsugod na siya sa pagkabag-uhan. Divine healing demands conversion. Mao na nga daghan may mga na obserbaran dire nga daghan dieng muanhe nga dili healing ang gipangandoy, magic. Mingon kani kag magic, inig pandong, inig hikap, ayo dayon, bahalag na ay kabit, basta nahanaw ang sakit. Dili na mao. Divine healing demands conversion. Mao na nga daghang mga nayawaan ug wa mayawae di magpakasal. Hadihang nakasal ning layas ang yawa. Daghan may mga kaso nga napoy ubang mga kaso dire nga gabalik-balik na dire way ayo-ayo tungod kay mosikreto man pagbalik sa albularyo. Di lamang magsaba ba? Giinag ning kumpisal na baka moingog, oh mana pero naa day wa gisuged. Oh na wa gisuged o di ba kaha? Di tigsimba pero gipalakaw lang nga tigsimba. So mao na nga di maulian. Di wala may conversion. So mao na siya karon. Ang usa ka tao nga maka-experience na kining obsession, oppression, possession, or infestation, ang attack sa yawa ana una gyud ang 5 senses sa tao. Once gani nga makasulod na ang yawa sa atong kinabuhi, kanang extraordinary demonic attack na, dili na ordinary temptation, ang tao maka-experience frightening and blasphemous apparition. Makakita na mga pananawon nga hadlok. Unya, sa iyang mga pandungog, makadungog na mga suicidal and blasphemous voices. Dili na kay negative thought ra nga paghikog. Madungog na gyud niya literally nga naay tingog paghikog. Mao nang uban bitaw manalipong na bisan pag sa lipungan na ilang dunggan motiliut-ut gyud ng iyang mga tingog nga nadungog. Blasphemous voices, desperation, murag mawadag paglaom sa kinabuhi, mocking voices, magpagyaga-yaga sa Ginoo, way Ginoo, bungol ang Ginoo. Bibiyaan ako sa Ginoo. Oy, iasa man ang Ginoo, wa ko makinahanglan sa Ginoo mo na mga example. Sunod, ang sense of touch, mao na nga naa siya yung mga pangos. Natugra na ha, pero pagkabuntag, naa na yung mga pangos, na yung mga bunog, na yung mga samad, na yung mga kinaurasan, o gani ang uban, makasinati gyud og sexual harassment sa ilang pagkatulog. Kini di ang damgo. Kini bitong kanunay ka magdamgo o kining lucid and vivid dreams. Kanang inig mata nimo, detalyado kayo, wa ka kalimot sa imong gidamgo kay murag yun og tinuod nga nahitabo. Kung kanunay na nimong nahitabo, labi na gyud mo involved na nag-sexual harassment, posible gyud na either incubus or succubus attack, demonic attack yun na siya. Sunod, ang usa ka tao makasinati na, makasimhot na mga foul odor like sulfur ato sa inyong balay o infested inyong balay. Mao na usa sa mga sign nga infested ang inyong balay nga gipuy-an. Kung kanunay mo makabahog patay, bahong bagtok, bahong binugok nga itlog, bahong pulbura, pero imo nang gisubay, nalipong nakagsumimhot sa maduring source sa baho, wa iya mo gikikanan, gisaka ng arkuba, bag-o man unta ning septic tank, gislibot na nimo ang palibot, sa man gyud naggikan ning maong mga baho. Example na siya, demonic attack na siya. Labi na gyud kun ang usa ka tawo, siya ray makatimaho niya, ang uban wa, grabe siya gyud mismo ang naay problema. Posible possess siya or oppressed.
Tindera na. Unsa sa iyang panlasa, ang usa ka tawo nga once gani nga masudlan na tagyawa, malos na ang atong appetite, loss of appetite. Dili na kaganahan mo kaon, labi na gyud sa mga ordinaryong pagkaon. Kasagaran aning mga tawo nga mapossessed, ganahan na nanan sila abnormal food cravings. Ganahan na sila mukaon og karne nga nagkadugo. Ganahan na sila hilaw. O dili na naganahan anang mga normal nga pagkaon. Gani ang uban ana tawo hong gustong kanon, di na mo kaon. Kaon na tatay, di ko mo kaon luto. Tawo hua. Da ikaw po nabuang naman ang hong amahan. Oh. Sa bligi nagbindita, paimna na, mo react na. Lahi naman na. Sunod, gikan sa 5 senses mo effect na siya nining mosunod. Number 1, emotion. Ang atong emotion, ang usa ka tawo nga mayawaan, makasinati na siya og deep sadness. Grabe nga kaguol. Kaguol nga way kahimutangan. Abi ninyo, ang demonyo sa worldly sadness si Belial. Belial. No, kinsa man ning deep sadness, example ane. Kana bang mao bitaw na nga naman gyud mga kapakyasan mo abot sa atong kinabuhi. Pero dili maayo nga magpaulipon ta niining mga kapakyasan. Nga modwell ka sa imong kapakyasan nga may resulta nga di na nimo makita ang imong kaugmaon. Dili maayo nga magpaulipon ta sa atong kagahapon kay mao ni hinungdan nga dili nato makita ang atong kaugmaon. Di na lamang ko eskwela, wa ko maunor. O mo na example worldly sadness. Wa pilia, wa sugta. So kinsay demonyo ana? Si Belial. No, the spirit of deep sadness or worldly sadness. Unsa rage or anger. Ang usa ka tawo mayawaan, gamay ra kayo ng bikil, ang kasuko ana grabe gyud ka intense. Grabe kasuko. Rage gyud o extreme anger. Then sunod fear. Kanag yung dali na mahadlok. Di na mulakaw kay mahadlok kisag munganga kuno ng tiles naglamunon siya. Mga groundless fear. Kana bang mga way basihan nga kahadlok. O isa sa mga sign ni kining dryness in prayer. Every time di na nga di na taganahan magampo. Di na taganahan mo simba. Dili na taganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Murag kapuyon na ta sa mga butang nga balaan under demonic attack na ta. Ug daghan nato ana nakasinati. Mabutaw kami makasinati man mi ani. Kara adlaw may mag-suffer anong gitawag og dryness o spiritual desolation. Pero unsa may atong i-conquer ani? Every time di ay nga bation nato ang kaluya sa pagampo, pugson nato ang atong kaugalingon kay naay yawa nga may pugos nga di ta magampo. Kay ang yawa di ay mahadlok na siya sa usa ka tawong magampo. Mao na nga hatagan taniyag katapol aron dili siya masakitan. Aron dili siya matorture. Kan makakita lang gyud mo og taong possessed bitaw. Kana lang simple nga prayer in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Grabe na gyud nang reaksyon ana kay matorture sila sa pagampo. Simple ra kay nga pagampo. Unsa nakahaog nag-spend kag time taas nga pagampo. Grabe ang pagka-torture sa yawa. Mao na nga tamnan taniya tagsa-tagsa kining slot aron di ta magampo. Aron di ta magtuon. Di ba kasagaran na to? Basta pulong sa Ginoo, magdungoy ta. Makabantay dyan mi anak dire. Mag-discuss pa ganita to, natug na. Pero maghisgot din ita nagkwarta mo, lulilirat yun ang mata na. Maghisgot na ganitag kabit-kabit, wala ito mo, siga na tong mata. Tanawa ra, waggan sa tingalini ba? Muangay magkabit-kabit, isgutan. Nga mo na yung magbantay ta. Sunod, ang imagination sa tao, ang usa ka tao nga possessed, makasinati siya mga demonic images o sexual and blasphemous images. Mingon gani kag demonic images, ma-imagine mo to mga sungayan, kanunay na magduwa sa imong imagination, kanunay na kang mahadlok, mawaywasihan. Unya ang atong memory, kining gitawag nga tog obsessive remembrance of past hurts. So kini ding mga tao nga kanunay magbalik-balik sa iyang memory ang sakit nga kagahapon, labi na napo nakatuig ang milabay, pero labas pa na sa iyang memory ang maong mga kasakit, demonic attack na siya. Usa sa among mga kaso nga di na malimtan, hapit na moabot og tuig na mong kumbati ining bayhana nga grabe ka kusgan. Kay naaday siya gitago namo. Wa siya masulti sa tinuod ba? Mo nang wa siya matabangi. Kini ding bayhana na siya ay uyab sa high school pa siya nga nagsinaaray sila. Kini mga saad-saad og batan-on ba nga ning laom siya sa maong saad.
naminyo og lain ang maong uyab, na depress siya. Grabe gyud ang depression. Pero tungod adto, pero bisan tuod og ingat to ang iyang kasinatian nga sakitan siya, pero naminyo siya og nakabaton siya mga anak. Pero bisan pa magdagko na ang iyang mga anak, kanunay paghihapon niyang gihandom ang iyang ex, di na normal. Mao to kung wala to niya gisulti, dili siya matabangan. Kana ding di ka kapasaylo, kay gailog mo siyuta, giinsulto ra ka sa una sa high school pa ka, gisugsog ka, hangtod karon grabe imong pagdumot anang tawhana, bantay lang jud nagmaprofesional ko. Di ba kining mga tao, ilhan nimo ning kini bitaw mga tao nga grabe maning kamot, kay ilang i-prove sa mga taong ning daog-daog nila nga naa sila ikakaya, dili na maayo nga sign. Paningkamot lang. Ayaw paghuna-huna nga mubawos ka. Gani kining mga tao nga midaot na to, angay na to ning sukliag kaayo aron mauwaw sila sa ilang gibuhat nimo. So wayi og dumot ng mga tao nga daog-daog nimo, di ba? Ikaw may mahog og maot ana, graduhan mo unta way buot. Oh, kaysa may nawawan ikaw. Mo dili na maayo nga mubawos ta. No, sunod, ang intellect intrusive negative thought. Ang usa ka tawo nga under demonic attack, daghan ng mga negative thought musod sa iyang hunahuna nga dili niya makontrol. Labi na panahon sa kagabion o panahon nga mag-inusara siya. Grabe yun nga negative thought. Mga suicidal thought, sudden doubt regarding the faith. Mabitaw na kasagaran na bang maatake aning kalit ra bitaw nga mobiya sa pagtuo, magduha-duha sa pagtuo, kining mga tao nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Labi na kung sang atong pagtuon, nagsalig rata sa atong kabright, nagsalig rata sa atong paningkamot, tamnan yun, kay wa man kay pagampo, wa may protection, tamnan kasayawa og pagduha-duha sa pagtuo, ug ang maong pagduha-duha, kay bright man lagi ka, maotoy nakatampo, nga nakakakos kag skandal sa ubang mga tao, nga parihas po nimo og sufferings. Mao din nga kasagaran, di ba kabantay mo, na ay mga seminaryan, ex-seminaryan, buutan na sa wa pa musod sa seminaryo, tungod lagi kay wa na wata kay bag unsay kasinatian ana dito sa sod na nahagbong sa kamot sa yawa ning gawas nga wa nay pagtuo. Gani kusog na musaway sa mga pare, kusog na mga taki sa simbahan, pero ex-seminaryan. Demonic attack na siya. Na kini daing mga tao nga namin na experience nga was nga usa ka tao di ay mayawaan, bisag unsaon nimo nagpasabot, di gyud na siya kasabot. Buhaton man nimo ang pinaka simplify na nimo maayo ang explain nimo maayo in a simple way ang pagtulun-an sa simbahan, pero di gyud kasabot kay i-block sa yawa ang iyang intellect. Mao din na nga kapila na may ana nga ayaw nakabalik og albularyo nanay. Nahitabo ning balik namatay. Abi ninyo, dili na maihap ning among mga kaso dire nga kana bang namatay tungod kay ning balik og albularyo. Kadto lang bata nga ako'y nakahandol. Usa ka buwan sa ospital, why finding ang doktor taas kayong hilanat. Unsa, pag deliverance dire, simple ra nga prayer, pag sign of the cross pa, pagbutang og holy oil sa iyang agtang ning kunhod ditso ang hilanat. Unsa, pag human, gadagandagan nagbata ani kay naulian na. Pagkaugma, gipatambawan manilag albularyo sa buntag, good morning, pagka good afternoon na bad afternoon na, pagka alas 3 sa hapon, patay ditso ang bata. Kaya ang kanidi ang tao nga mayawaan, once nga moduol ka sa Office of Exorcism, inigampo sa exorcism, matorture og taman ang mga yawa nga naani mo. Mauna, nga kung naa kay openings, wa kay kasal, wa kay kumpisal, mao nang inig-uli nimo, grabe ang imong harassment kay panimaslan jo ka sa yawa kay na-torture man sila sa prayer. Mao na og mobalik kag albular, ibutan taning kumpisal na unta ka, wa nay openings. Mild na lang ang mga manifestation, ang attack sa yawa di na kayo grabe itandi sa una. Og mobalik kag albularyo, patyon kag siguro sa yawa aron dili na ka mobalik sa simbahan. Mao nga dili gyud na namo maihap nga mga kaso. Sunod, ang atake sa yawa pod hatagan ta niya nga kining atong kabubuton, ang atong free will ba, dili na takapiog sa mga temptation. Once gani nga maulipon na sa yawa ang atong senses, memory, imagination, ang atong
emotion, maulipon na sa yawa, ang atong free will, ang atong kabubuton, huyang na kaayo. Mao na nga gamayng tentasyon, hagbong, ug kana nga temptation, mulid na siya sa addiction. Mao din na usa sa mga demonic attack, kining compulsive nature of habitual sin, maulipon ta sa bisyo. Ug usa sa mga timaan gyud nga demonic attack na siya, kay gustuhon man nimong mobiya sa pagkapalahubog, wa na kay igong kusog pagbuhat sa ingon. Nakinahanglan na gyud kag intervention sa simbahan. Aside ani internal attack sa yawa, hatagan ta sa yawa og mga sakit, kining mga non-diagnosis of sickness, kining gitawag nato og physical oppression. Daghan kay may mga kaso dire na deteriorate ang lawas, tambok ni sa una, ning kalitrag kaniwang usara ka semana pero paspas kayo ang iyang pagniwang, dagkog tiyan, why finding sa doktor, sigig sukag dugo, sigig kalibang og dugo, negative ang tanang laboratory. Napoy ubang kaning mga gipangbarang di ay, mga gilumay, nabuyagan, na siya nabilong sa demonic oppression. Mao na nga kami dire, dili may mangutana kinsay gabarang nimo, naa ba kay gikalalis? Kisay gabarang nimo, giunsa kapag barang, useless ng pangutanaha. Mao bitaw na kining mga gipangbarang, kay giingnan man sa albularyo, gibarang ka sa imong silingan, ang iyang pagdumot sa iyang silingan, wa mahanaw. Mao na nga matintal siya, nga mubawos og pabarang, magbinarangay na ni sila. Pero kami dire dili may mangutana kinsay gabarang, useless na. Ang pangutana karon nga angay pamalandungan sa taong gibarang, Katoliko man ka, nganong nadutlan kag barang. Kay nadutlan tag barang, timaan na ka sa state of mortal sin. Mga anak, nadutlan sa maldisyon sa ginikanan, mo may kasal. Pag-ingon sa ginikanan, kay gahi kag o magkamang unta mo sa kalisod sa imong pamilya, sudungon nimo sa imong kaliwatan. Bisan mag-akob ng langit ug yuta, di ko motingog nimo kay gitunglo ta kang anaka ka. Kung ikaw nga anak nga gitunglo, kung wa ka sa estado sa grasya, layo ka sa Ginoo, madutlan ka sa maong demonic blessing. Curse. Mao na. Sunod, kining mga gipangbarang kay katulang laki, dako kay itlog murag buungon, why findings doktor? Ang daghan man pug bajing gitilawan, mao da ito. Nga dutlans barang talimaje uwagan man. So mao na no nga kani di ang mga barang, mga curse mudulot lang sa tao nga nasa state of mortal sin. Maka-experience ang tao og mga kining night terrors, panahon sa kagabion, mo grabe ang iyang kahadlok, mukurog rag kalit, o di ba kaha kini mga incubus o succubus attack, sleep disturbance, di katog. Na may mga cases dire, unom na kabuwan, waitog, mulamoy og sleeping pills, di gyud mo talab, inject ka nagpara pakatog, di gyapon makatog, musamot man og lurat tong mata. O, glibog ng mga psychiatrist o mga doktor, naunsa. Di kining mga tao nga always tired. Bisag nagpa-check up na sa doktor pero kanunay bugat, kapoy, mura gidat ugan kunog usa ka sakong bugas ng iyang buko-buko. Isa na siya example sa demonic attack. Then, atakihon sa yawa ang atong financial oppression. Mao na nga, daghan may mga cases, sukad kuno siyang naminyo, nagkamang-kamang, maglisod siya pagpangitag trabaho. Ug naa magani kwarta, igo-igo, ragyot, kuhangan pagani ang usahay. Naputos na siya sa utang, wa na siya kasabot sa dagan siyang kinabuhi. Napoy uban mga dato kayo, makalit kahagsa. Kanabang, napoy mga tao nga, kapitan sa barko, iyang asawa, trabahante sa gobyerno, usaray ilang anak, pero naputos gyapon sa utang. Murag nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot. Naglibog sila saa kadong ang ilang kwarta. Mo na mga dili na maihap nga mga cases na mo, nga ingon ana, atakihon sa yawa ang atong trabaho. Source of income. Labi na gyud ning kaskinsa man ning mga pamilya nga kasagarang maatake sa yawa ang income. Kung makita gani sa yawa nga ang asawa ani nga bana murag nawog kwarta, nga ugway kwarta mangluo, di manglaba, di maglungag, di na motuman siyang responsibilidad ugway kwarta, kay naa kunoy ga promo og sandal sa SM, kinahanglang paliton kay buy one take one, labong wa pa mawa ang promo. Kining mga nawog kwarta, ang buhaton sa yawa ani kay magubot man ilang pamilya og way kwarta, i-block sa yawa ang ilang source of income aron mabungkag ang maong pamilya tungod sa kwarta.
Wala kay mura man lagig nawong kwarta ning bayhana ang asawa mao na nga tintalon pud sa yawa ring uwagan nga silingan nga byudo o di ba minyo pud nga buwag sa asawa kabiton ning murag nawong kwarta nga asawa di nagdugang ang sa perteng pagkaguba sa imahen sa pamilya. Wata ka kita ba nga atake din na sa yawa? Ingon ana, naapoy atake sa yawa nga dili niya hilabtan ang imong income. Gani tabangan kaniya nga mo increase ang imong kwarta. Ma-promote ka sa trabaho, daghang mga opportunity nga makakwarta ka aron mabisi ka og di na mo simba og dili na ka makahatag og panahon sa pamilya. So kini bisan pag unsa ta kadato, dili man dautan og mailhan na to na nga gasa sa Ginoo ning atong kadato. Kung sa dihang nadato na ta, naduol ta sa Ginoo, gigamit na to atong kadato para paghimaya sa Ginoo, o dili ba kaha, wala gyud ni makaguba ang inyong kadato, wala makaguba sa inyong relasyon sa usag-usa. Kay tungod sa kabisi, sa pagpangitag kwarta, kay daghang negosyo, wa nay panahon sa asawa, ag mag-maintainer na lang magkinilo, kinsa tong mga bayaran dito, ato na to magkabit-kabit na. Kaya ato magpahungaw sa di yang asawa kay wa nay panahon pero daghang kwarta. Di ba nag-attack na siya? Relationship. Gubon sa yawa ang relasyon sa usag-usa. Sayon ra kayo ilhon nga ang yawa nakasod na sa atong pamilya. Kung kita gani wala na maghari sa atong pamilya ang gugma, kalinaw o panagiusa, nagkalimtanay igsoon, nagkalimtanay na ang magtiayon. Manay mga magtian nga wa magkahiusa, gaipon og puyo pero gaiyahay og lungag, gaiyahay kwarta. Tiglibog ng mga anak asa man takaon ane, galungag si mama, galungag po si papa. Nawa magkahiusa. Sign na siya sa demonic harassment. So karon, kay kini nga mga openings, mao man din makakos nga, mao man ni mga timailhan nga ang yawa nakasod na sa tong kinabuhi. Unsa may atong buhaton? Simple ra kayo. Ang atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo. Nakasulod ang yawa sa atong tahatagsa ka kinabuhi kay wala man ta magsubay sa kabubuton sa Dios. Kay once gani nga ang atong gusto na mo'y matuman, ingani man God, usa na kapag simba sa Dios o ba nag-create man God taglaing image sa Ginoo. Kay ang atong pagtuo kay God is good, kay buutan ang Ginoo og mahigugmaon, mu-adjust ang Ginoo sa tanan natong mga desisyon bisan kini sala. Sa atong panahon karon nganong ning increase ang demonic possession labi na sa mga batan-on, nganong daghang batan-on na yawaan tungod kay daghang mga batan-on nga wala na makasabot unsay tinuod nga meaning sa freedom. Kay ang atong pagsabot sa freedom God sa modernong panahon, mingon gani kag freedom o kagawasan, naakoy kagawasan nga makabuhat bisan unsay akong gusto. Maunay atong pagtuo sa freedom nga naatay katungod mobuhat bisan unsa. Sayop pa na. Kay kung tinuod man gani nga naatay katungod mobuhat bisan unsa, nganong adakpon man sa gobyerno ning mga kriminal, ila man ang katungod. Kining mga rapist, nganong apresuhon man na ila man ang katungod mobuhat bisag unsa. Kining mga politikong kurakot, nganong ato man ang asawayon nga ila man kaha ng katungod pagbuhat og bisag unsa. So unsa man day ang freedom? Ang matuod nga kahulugan sa freedom o kagawasan nga gihatagan ta sa Ginoo katungod pagbuhat og maayo. Mao nga the more ta nga magbuhat og maayo, the more natong napahimuslan ang kagawasan nga gigasa sa Dios. Mao na nga once gani nga kita nay magbuot, mamitong sa di ay nang withdrawal, brad. Sa God. Kaya sa Jeremias 1:5, wala pa ta mapurma sa tiyan sa atong inahan nanay plano ang Ginoo. Kanus aman mapurma ang tao sa dihang magtagbo ang similya sa imong papa og mama. Unsa practice ka ng withdrawal method, imong gilarot mura ka galarot og tagod. Giguba nimong plano sa Ginoo. Mao bitaw nga ang Ginoo naon tay plano nga magpakataos siya mga buutan nga mga pare, na mga politiko nga buutan, mga doktor o abogado nga buutan, pero wa man nato gipakatao kay gakundom man ta. Ga-withdrawal man ta, ga-ayudi man ta, ga-pills man ta, naguba ang plano sa Ginoo, kay maoy atong ipatuman ang atong kaugalingong plano, mao nga kining nahitabo sa atong katilingban karon, mao ni ang epekto kung kita ang magbuot.
wa tay katungod magbagotbot. Kay ang gihatag unta sa Ginoo nato mercy. Kay ato man gisalikway ang iyang mercy maong mercy tang tanan. Muna no nga naot unta nga sorry gyud og murag kanggit para ninyo ang uban natong mga talks, pero amo gyud ang gisulti dili tungod kay nangigo mi ninyo, wa mi kahibawog unsay inyong binuhatan, kay wa mi makaila ninyo. Kining kamatuoran mura nigsili. Hang gyud ni kung magkaon ka niini. Mao na nga naot unta nga sa inyong pagkadungog nining maong mga kamatuoran, dili ni makapatandog sa inyong garbo, hinuon makapalukmay ni sa inyong kasing-kasing nga angay di ay kong magbag-o sa akong kinabuhi, kay gihigugma ko sa Dios. Kining pagpadayag sa kamatuoran mao ni ang pinakadako nga buhat sa gugma. Kay kun ang usa ka tawo mo dawat sa kamatuoran, mao nay maghatod niya sa kinabuhing walay katapusan. So, lain na magtinan-awan dyan ng uban, di naman dyan mapugnan. Isuko na tingali ni, napoy uban na ni, dugkaya po na mahuman, gutom na may, 12 naman. So, mao na nga, before ta mo break, para sa paniod to, muhimo tauna og prayer for protection, renouncement, and consecration. Mao, gihangyo mo na ako tanan sa pagtindog, ug mo sabata sa mga pagampo. Katong naglisod og tindog, ayaw lang magtindog ha. Lingkod lang mo. O katong makahimo pa nga katong maglisod og tindog og dugay, lingkod lang mo. No, nga ayaw mo ka gool. Dili mo na mo hatagan og kuan ang Ginoo nakasabot sa atong balatian. Sabat mo sa mga pagampo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask thee to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of his cross to be dealt with as he will. Then, Lord, I ask thee to send thy holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of Jesus, I reject any dedication, consecration, vow and pact, promise and contract, or blood contract, covenant or blood covenant, to Satan of myself, my parents, grandparents, and ancestors, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination and intellect, will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I consecrate myself, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination and intellect, will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes, to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mo break sa ta para sa paniud to, nya balik ta alauna para sa sacramental blessing of prayer of deliverance. Daghang salamat.
Pahibalo no, kutong gusto pang mo kumpisal kay gapila man tato apo dito sa kuan sa deliverance room, no? Kaya ron dili ta mahuman. Kay dire gapila man, pwede po dito gasugod na si Father, no, sa deliverance room. Napo dire sa kilid niya, to po dito. Bago pa niabot si Father Richard.